Sharon Cunita, sinabihan si Pangulong Bongbong Marcos na mali daw ang pagpili niya sa pagkuha ng Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte. Uy, binaliktad naman niya ang pangyayari. Binaliktad po ni Sharon Cunita ang pangyayari. Si VP Sara ang nagkamali kung bakit pumayag siya na kunin na maging Vice Presidente ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, binaliktad ni Sharon Cunita. Sinabi niya na mali daw ang pagpili ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing Vice President si VP Sara Duterte. Mali daw yung choice ni President Bongbong Marcos sa Vice Presidente. Binaliktad niya ang istorya. Binaliktad, mga kababayan. Baka hindi niya alam na sila ni President Bongbong Marcos at sa kanyang nanay at kanyang anak pumunta ng Davao para tumakbo si Vice President Sara Duterte at magiging Vice President ni Bongbong Marcos. At kung hindi pumayag si Vice Presidente Sara Duterte, hindi mananalo po ang presidente. Hindi po talaga mananalo yan dahil si Vice President Sara Duterte ang pinakamalakas doon. Pinakamalakas noon po talaga. Kaya kinuha nila, kaya sinabi na nga ni Senator Aimee na kailangan nila makuha si VP Sara Duterte o makumbinsi nila dahil hindi nila matatalo si Leni Robredo sa Mindanao at Visayas. Matatalo sila ni Leni kung hindi nila makuha ang Mindanao at ang Visayas o ang mga Bisaya. Nagsabi mismo si si Senador Amy Marcos at binulgar din ni Chavit Singson na ayaw nga sana ni VP Sara Duterte tumakbo, napilitan lang. Ayaw niya kasi mag-aaral pa si VP Sara Duterte. Ituloy niya pag-aaral. Mag-aaral pa daw, ayon yan kay Chavit Singson. Tapos ngayon, ito si Sharon Cunita, walang kaalam-alam sa pangyayari. Ngayon, nagkumakanta doon sa kaharap sila ni BBM, si Lisa. Sinabi niya na mali ang choice niya sa Vice Presidente. Uy, mananalo ba si BBM kung wala si Vice President Sara Duterte? Kaya nga nagagalit ang mga tao sa Mindanao at sa Visayas dahil sinabi nila nabudol sila. Kundi dahil kay VP Sara Duterte, hindi nila ibuboto si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ngayon, binaliktad ni Sharon Cunita. Binaliktad niya. Kaya ngayon, maraming nang babasa kanya dahil biruin mo, yung asawa niya dati na grabing protest laban sa mga Marcos, 'di ba? Sila yung mga nagsisigaw na never again, never again, never Marcos, never again. Tapos ngayon nakikita mo kaharap na sila. Parang si Risa Hontiveros yan. Marcos never again, pero ngayon, why not? Pwede na. Mukhang may plano pa nga sila na gusto makipagsanib puwersa sa administrasyon para lang matalo si Vice President Sara Duterte. Diyan po natin makikita na walang panindigang mga tao na yan. Wala silang panindigan. Kung dati, galit na galit sila sa mga Marcos, ngayon, dahil hindi sila mananalo kapag tumakbo sila sa pagka-pangulo sa sunod na eleksyon, makikipagkampihan sila kay Pangulong Bongbong Marcos para lang matatalo nila si Vice President Sara Duterte. Biruin mo yan. Samantala dati sila yung sigaw ng sigaw, ayaw sa mga Marcos. O ngayon, kita mo, walang panindigan dyan. Dyan po talaga natin makita nga, hindi para sa bayan yung kanilang mga ginagawa. Hindi po talaga para sa bayan. Sa pansariling interes lang po nila yan na sila ay gustong makaupo sa pwesto sa administrasyon. Sila ang hawak sa administrasyon. Yan po ang pansariling interes nila. Kasi kung sa taong bayan talaga o kaya sa bayan, hindi yan magigiba ang kanilang prinsipyo. Walang panindigan. Walang panindigan po talaga. Parang si Senador Manny Pacquiao lang yan. Na noon, grabe. Ano sinasabi niya sa mga Marcos. Hahabulin niya, sisingilin niya yung mga utang, yung mga ninakaw daw. Pero nung tumakbo sa ulit pagka-senador, aba, iba na.
Iba na ang ihip ng hangin ng mga sinasabi ni Senador Manny Pacquiao noon, 'di ba? Nung eleksyon. Yan din ngayon. Yan sila ni Kiko. Gusto makipagsanib puwersa sa administrasyon, nagpapabango doon para lang kakampihan sila ni BBM at makipagsanib puwersa sa kanila para makalaban nila si Vice President Sara Duterte. Dahil wala po talaga silang panalo kay Vice President Sara Duterte. Kahit sino pang manok ilalaban nila, hindi nila matatalo ang Vice Presidente. Tapos sabihin ng asawa niya na mali daw ang pagpili ni Pangulong Marcos na gawin niyang Vice President, si Sara Duterte. Mali daw. Hindi niya pinangalan Sara Duterte, pero sinabi niya mali daw yung pagpili niya sa Vice Presidente. Sino pa ba ibig sabihin niya? Si Vice President Sara Duterte, di ba? Grabe to. Pero yung anak niya, ayaw na ayaw kay Bongbong Marcos. Ayaw sa presidente. Ayaw ng anak niya kay President Bongbong Marcos. Sila nagipagplastikan lang sigurado yan. Sigurado nagipagplastikan na siguro mga yan para lang talaga makuha nila yung saloobin ni BBM at kakampihan sila at para lalabanan nila si VP Sara Duterte. So baka magsanib puwersa sila. Grabe yung salita. Hindi alam ang pangyayari. Ito siguro walang kaalam-alam to sa mga balita sa mga pangyayari sa Pilipinas. Basta na lang magsalita. Basta na lang nagsasalita. Pasipsip sa Pangulo ba? Nagpasipsip. Kaya ano pong masasabi dito mga kababayan? Sinabi ni Sharon Cunita na nagkamali daw ang Pangulo sa pagpili ng Vice Presidente o gawin niyang Vice Presidente. Binaliktad niya ang kwento. Si VP Sara Duterte ang nagkamali kung bakit pumayag siya na gawing Vice President kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang mga tao nagsasalita na nabudol sila. Kung di dahil daw kay VP Sara Duterte, hindi nila iboboto si President Bongbong Marcos. Ayon yan sa mga tao, lalong-lalo na sa probinsya, sa Mindanao, mga Bisaya. Nabudol daw sila. Tapos ngayon sabihin, nagkamali daw ang Pangulo. Ang Vice Presidente napakasipag, hindi kurap, nagtatrabaho para sa bayan. Ang iniisip para lang sa taong bayan at sa kasabayan. Tapos yan ang sasabihin nila, di ba? Ayan, si Chavit Singson, pakinggan nyo. Yung sinasabi ni Chavit Singson, balikan nyo po yung mga video niya, interview niya. At saka yung kay Amy Marcos, na sinabi niya, hindi nila matatalo si Lini kung hindi nila makuha ang Mindanao. Yan ang sabi niya. Kaya pilit nilang kinumbinsi si Vice President Sara Duterte na maging katandem ni Pangulong Bongbong Marcos nung nakaraang eleksyon sa presidensyal. Si VP Sara ayaw ni Chavit Singson sa mga kwento niya, in-interview siya ni Taberna, na ayaw nga ni Vice President Sara Duterte tumakbo. Napilitan lang, napakiusapan lang. Dahil kung gusto talaga ni Vice President Sara Duterte na tumakbo bilang Pangulo, siya ang presidente ngayon. Dahil sigurado siya na ang mananalo noon. Pero hindi sakim si Vice President Sara Duterte, hindi siya sakim sa katungkulan. Hindi siya sakim. Puro lang mga pagbibintang ang ginagawa diyan sa kanila. Binibintangan nila sa Vice President Sara Duterte. Dahil hindi naman talaga nila matatalo pagdating sa eleksyon kung tatakbo ang Vice Presidente. Kaya comment nyo lang po mga kababayan sa baba kung ano pong masasabi nyo sa sinasabi ni Sharon Cunita.